Hello guys, good afternoon. So, welcome to my vlog. So, sa ating mga tumatangkilik, mga nagtsatsaga na nakikinig, nanonood, welcome. And thank you for always there for me. So, ang topic ko ngayon guys ay tungkol sa NBI, the National Bureau of Investigation. So, yung mga nagbabalak dyan, mga katulad ko nandito, sa mga nasa Pilipinas, walang problema, dyan lang yan, mas mura. Pero yung mga nandito, na parang napapaisip, kung magpapasitisin o hindi, yan, alamin natin ang mga kailangan. So, ganito yon. Napaisip ako kasi sinusulsulan ako ng kaibigan ko kasi nag-apply na siya, by 21 may interview na siya. Medyo matagal na rin tayo sa Korea. Mahirap nga kasi kapag hindi ka citizen, ang daming kailangan, magastos pati kasi renew ng passport, renew ng although sa utak hindi pa ready, pero uumpisahan natin ng mga pangangailangan. So akala ko basta sabihin ko lang na kailangan ko na, o di kaya ipasa ko lang yung mga papilis, magbayad ako, andyan na. Diyos ko Lord, kumpleto yung gamit natin dyan. Kasi tinanong ko si Pangilinan, siya yung nagpa-process ng papers natin sa Pilipinas. Tinanong ko siya, pasa mo lahat, di pinasa ko na. Yun pala guys, ang kailangan NBI na 2015 lang, yung nasa akin 2009. So ninervous ako kung pupunta pa ako sa Pilipinas o hindi. Buti na lang doon sa embassy natin dito sa Korea, may Philippine Embassy kung saan doon nagpaparenew ng passport at kumukuha rin ng NBI. So bago pumunta doon, nagyayak muna syempre. So through internet nagyayak tayo. So ngayon ang araw ng pagyayak namin, so pumunta kami ng asawa ko kasi ang pinili ko 10 to 10:40. Pero ang alis namin dito kaninang umaga 6 o'clock. Tapos ang bus namin diretso dun sa terminal ng Seoul, 6:40. So ginamit ng asawa ko yung sasakyan para andun na kami ng 6:10. Inantay namin 6:40, okay naman. Dumating kami dun mga 8 something lang kasi 2 hours lang, 8:10, 8:20 ganyan. Tapos hindi 8. Parang ganun kasi 6:47, 8, 9 siguro, 9 kasi 2 hours. Tapos kasi maaga hindi masyadong traffic. Tapos dati pag pumupunta ako doon, tapos nagka-taxi kami, andun lang yung mga nakahilira na taxi. Ay, ngayong araw na to, ang daming tao. Pumasok ako doon sa waiting shed kasi nga basta kong sumilong kasi ang lamig. Nag-i-snow pa naman na March na. Ang lamig yung pala. Yung mga nandun na nakasimple na kahit nasa gilid, nagtawag na sila ng sarili nilang taxi through Kakao. Mag-login ka ng Kakao. Diyos ko, kung ako yun, at saka hindi naman kasi uso dito sa amin kasi nasa province tayo. Anong tawag nun? Magtawag kayong kakilala mo kasi maliit lang itong lugar na to. Doon malaki, nako, kailangan mong mag-login pa ng Kakao kasi yung taxi doon hindi lang taxi, may nakalagay na Kakao taxi. So ilagay mo sa Kakao, meron silang ipupune. Tapos pasensya na guys kasi ignorante tayo yung mga taga-Seoul siguro tumatawa kasi sanay na sila. Sanayan lang yan kasi syempre yung tao kasi sanay na tumira sa syudad, tumira tayo sa probinsya. Kung tutusin dito, lakad-lakad lang. Ngayon, pero first time ko kasi dati may mga taxi dyan na nakaparada lagi, kaya sabi ko ano ba yan? Parang wrong yata yung namin. Kasi bihira kaming umalis dito ng maaga Dati mga 7:40.
7 or 7:40. Pero ganun pa rin, ano lang, wala talaga, pag may lumalabas, may laman na. Tapos pag may bakante, akala mo paparahin mo, sa amin yan, sabi niya, kasi nakalagay doon na reserve na yung sasakyan na yun. So, siyempre, kasi nag-iyak na rin yung asawa ko kanina. Tapos, ang tawag nun? May number na mag-ano yan sa cellphone mo, na ito yung number ng taxi na sasakyan mo. So, andun kami nakaantay. Sabi ko, nakakakonsin na sana naman ito, hindi kami magkasabi ng asawa ko. Tapos pag andyan ng taxi, paparahin ko, sasabihin ng isa na, huy, akin yan, uli, kaya nauna kami, wala ka sa pila, kasi nakapila sila, ay umaambon ng snow. Yan, dun ako sa ano. Tapos may dala pa akong bag, siyempre, buot sa mabigat, mababasa pa. Ay, tapos ang asawa ko na sa gilid, naghahanap ng nag-aano siya ng taxi na sasakyan namin, kung paano siya mag-login, sabihin mo kung nasaan ka, tas bayaran mo na, doon na rin magkikesan, doon na rin magbabawas ang pamasahe mo kung hanggang saan yung pinuntahan mo. Ay, grabe pag wala ka talagang alam. so gayon ang nangyari. Di pumunta nga kami. So far nakapunta naman kami, hindi naman tinanong kung nakayayak ako, pinataas na lang ako. Pagtaas namin, sabi niya, may passport ka, pinaserox mo ba? Diyos ko Lord, hindi ko pinaserox, kasi dito kasi kapag kailangan, automatic isiserox na nila yan, sa kumpanya nila, kasi may serox na naman nila yan. Pinababa ako, may ID ka? Sabi niya, wala. Akala ko, ang inisip ko, kapag magpa-NB ka, magpa-passport ka, doon ka napipicturein. Hindi pala, oo pala. Ewan ko, kasi nung sa Pilipinas, doon ako pinicture kasi yung original ko naman dyan, naka yung mukha ko doon, naka ano sa papel. Dito dinikit Ewan ko kung dahil sa pagkaperahan, whatever. Tapos buti na lang andyan, di pera na naman. Di pinicturean ako. Pero dati, nung sa Pilipinas, 1 by 1, ngayon 2 by 2 na. Tapos, di pupunta na kami inasikaso. Parang wala namang witness sa Pilipinas noon. Pero yun na nga, nagbago na nga. Tapos pumirma ako, may dala ako palang kailangan na tao na witness. Buti na lang kasama ko asawa ko para hindi na ako naghanap pa ng panibago. Tapos asawa ko nag-witness. Yung Pilipina doon na mag-apply din yata ng kung ano. Kasi sa NBI room naman siya pumunta. 6 anak. Sabi ko, pwede bang siya na lang ang mag-witness sa akin? Oo, hindi ko pa kilala, hindi ko pa natandaan yung ano niya. Kasi syempre busy yung mga kailangan pang i-produce mo. Magbabayad ka na. Pagkatapos pagbayad ka na, sabi niya, magbayad, hindi ko na tinutukan ang pangalan, mukha na lang. Buti na lang pumayag sila. Yun, sinulat niya ang pangalan niya. Tapos nagpirma. Yun, witness. Nung magbayad na ako, na-shock ako. Tapos lahat, guys, pagpunta mo doon sa embassy, ayaw nila ng card, gusto nila cash. Buti na lang may cash yung asawa ko. Ang in-expect ko pa naman, mga manon, hindi kasi manon lang. Kasi NBI. 7.5 ba naman? Almost 3,000 na. Na-shock na naman ako. Almost same na sila pa sa passport. Tapos ang malupit pa nun, guys, di ba, ipapadala ko pa yun sa Pilipinas. Ganun na lang kalupit. Di mo pa alam kung may sakit ka dun o ano. I mean, may ano yung pangalan mo. Palyado, balik ka pa doon. Ay. Tapos bakit kung mo kailangan to, sabi ng Koreana, nag-xerox. Ay, syempre kung kailangan mo kasi, kung gusto mo kasing mag-citizen, yan ang unang kailangan. Tapos ipapadala yan pa yan sa Pinas. Tapos ipapadala ulit dito sa mo, i-apply doon. Ay. Ramdam ko ang mga pakiramdam ng mga nag-apply noon. Kapag wala ka talagang interest, wala talaga. Tapos noon ang binabayaran lang nila 8,000. Ngayon 10,000 na. Kaya yung mga mas bata-bata pa sa akin, kasi yung utak ko makunat na, guys. Parang wala na akong interest. Iniisip ko na lang kasi na parang 2-3 taon na lang ako mamamatay, para ano pa na magpagod ako, parang ganun. Naiinis kasi ako kasi nainggit ako sa mga nauna na citizen na automatic, pero ganun yata talaga ang buhay, guys may mga hindi mo makakamit na hindi mo pinaghirapan. Kung yung mga kasama mo hayahay lang na citizen kasi 2 taon lang sila, hindi sila nag-exam, walang ganun nito, tapos nagpalit na ng pangalan, siguro para sa kanila yun. Siguro ang para sa akin, kailangan mo mag-shed ng tears and blood. Pero wala pa yata siguro akong sinished, kaya ganun. Nagpapatawa lang ako. Pero ganun, guys. Kung yung mga hindi pa yung mga nakaranas na, alam na, syempre.
Normal na yan. Saka, syempre, ganun na ang iniisip niya. Syempre, di ka kasi nag-ano tanong-tanong kami interesado kami, ganun. Pero ako, kasi ignorante, ganun na pala kamahal. Hindi ko alam kung magkano sa Pilipinas ang NBI. So, yun. Kung bakit ipapadala ko pa. Tapos na siya, guys, no? 3,000. Tapos na siya, ipapadala pa dito siguro mga after 3 days. So, hindi ko yun hahawakan. Ipapadala ko ulit yun sa post office. Padala sa Pilipinas, aayusin nung mag-aayos doon sa NBI. Kasi ipapa-apostel daw. Ngayon yung mga birth certificate, passport, ID, pipicturan lang yan, ipapasa mo na kay Pangilinan. Worth 10,000 na daw yun sa pag-process. Kasi ang ipaprocess nung pagpa-apostol ng NBI. So galing dito, dalhin ko dun, papa-apostol na ibalik din dito. Saka mo i-apply. And plus 1 na kailangan kasi ng 2 IDs Siyempre may passport ka na. May kailangan ng TIN number. Pahirapan ng pagkuha ng TIN number dati guys sa Pilipinas. Kaya kung wala pa kayong mga TIN number, dapat may mga kakilala kayo. Yun kailangan yun. Kasi yung TIN number wala siyang expiration date. Yun ang parang nagpapatunay na ikaw si ganito. Maria Colasa. Binalunan, ganun. Nagpapatunay yun. Kasi, tsaka passport. Kailangan passport. Yung postcard. Kaya lang may expiration kasi yun. Yung mga may trabaho, good for them, di ba? Yung mga kasi regular sila employee. Pag wala hindi ka na employee doon, anong naititira? Yung pagka-employee ko expired na. Yung ewan ko, siyempre yung mga may SSS, good for them. Driver's license. Pero pag wala, TIN number ang kailangan. Hindi pa ako nag-a-apply pero natanong ko na yung ka-apply lang na mag-exam mag-interview yung 21. Yun ang kailangan. Tapos yung birth certificate, pwede mo nang dalhin sa tamo na i-type nila o ano daw na i-translate nila ng English. Yun lang daw. Bukod sa mga pera-pera. Bukod sa mga ibang kailangan dito na marriage contract, yung whatever. Pero syempre, andun yung marriage contract natin sa Pinas. Tapos yung birth certificate. Pwede dyan nga nangarang. Kita man ng bit. Madiba dya TV or style na. Ay, Jadanom. Nagpakulo kasi kami. Akala ko nasira na yung TV o Buti na lang maingay yung tubig kasi bumili ako ng lemongrass. Sabi nila, maganda daw. Yung sabi ko, iluto na namin. Bakit maingay? Parang may pulis. Yung pala, yung pinakulo namin, pinakuluan ko na lahat kasi para mainom namin. Maingay, akala ko yung TV. Nandito na kami sa kwarto kasi nga ako. Yun. Nag-iingay. Naalala ko yung takore. Pag kumulo na, mag-iingay siya. Yan. So, yan ang pinunta namin. Nag-absent ako, pinunta namin sa Seoul. So, after naman nun, ang isa pang masaklap guys ay ang paglaglag ng snow sa ganitong panahon. March na nga, naglaglag pa. Ang lamig. Sabi ko, wala sa itinago mo na yung makakapal na jacket mo mahahaba. Ay, kulang ang sombrero. Yung kamay ko, dinadaanan ko na dito sa legs ko kasi yung upuan mainit. Diyos ko Lord naman talaga ang nag-snow pa talaga March na, dapat February pa lang. Yaman naman ng bitin, tinataltan magam. Nagla-live ako, tinatawagan niya ako. Ay, hindi nagla-live, nag-video ako. Tinatawagan niya ako. Ayan, so, bukod sa malamig guys. Anong tawag nun? Naglaglagan pa yung snow. Na hindi lang siya snow, matubig. Kaya, nagkuha na naman ng payong. Ay, hindi ko talaga feel yung payong na guys, yung mahaba. Pauwi na sana kami. Sabi ko, bakit may bitbit ako kanina? Nakalimutan pa ko. Buti naalala ko na parang binuhat ko doon sa may pinagpa-xeroxan ko. Binalikan ko na naman. Kaya maganda sana yung mga folding kasi kasali sa bag. Kaya lang, dalawa kasi kami ng asawa ko parang hindi magkasya pag folding pang isa lang. Lalo na matangkad siya. Tabingin na. Ganon ang ganap ngayong araw. Guys, kaya yung mga nagbabalak dyan, yun ang mga kailangan. Siyempre, andyan na yung mga walang pakialam sa mga birth certificate at saka mga birth certificate at saka mga
Sir, marriage certificate nyo kasi pak na yan. Ang problema yung NBI nyo. Kapag below 2015, kailangan nyong pumunta doon sa Korea. Korea. Kaya andito man kayo. Kailangan nyong pumunta sa Philippine Embassy at magkuha ng NBI. At ganun ang bayad. Chilman 8 nun. Tapos in 3 days. Tapos hindi naman inistruktuhan pero alam ko kasi dapat pag mga nagpapapicture ka formal. Kaya dalawa ang jacket ko. Nilagay ko yung may collar doon sa sa bag ko. Tapos itong damit ko na to dapat 'di ba hindi nakikita yung leeg kaya ganyan. Nung pipicturean na ako kasi yung jacket ko either ako na parang yung may dot may ng camel. Yun. Tinanggal ko tapos pinalitan ko ng may collar na parang para formal kuno. Ayun. Ganun. Kaya kung hindi sana winter, hindi sana malamig at summer, may damit naman ako dyan na may collar. Kaya lang manipis ilalamigin ako. Kaya nagdamit ako ng ganito. Pag ganito parang pangit ang effect kasi ang alam ko dapat may collar. Kaya tinapalan ko. Bigat tuloy ng bag ko kasi para hindi mawala tapos parang naka-fold binuhat ko na yung parang libro dyan na pinaglalagyan ko ng mga kailangan ko na mga kailangan ng ate ko, kailangan ko mga ganyan mga pinagpapaseros at saka ang bigat tuloy imbis na isa lang sana kasi maano siya makakrample. Anyway, may nangyayari naman sana kasi di ba tapos na, hindi pa tapos na yung pagpirma-pirma lang, hindi pa nila na-trace. Ngayon sana wala silang matrace na ating problema. At sana ang darating man na ngayon Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes wala na. Kung mag-absent man ako baka Lunes na. Kasi hindi maihabol Sana kung dumating siya ng Biyernes ng umaga, pwede. Lunes na siguro. Para sana dumating at malinis ang pangalan natin. Okay guys, so ganun lang muna. And then kung hindi pa ninyo friends si Pangilinan, pero sa dami ng mga nasitisin na dito, nakikita na yan ninyo. Yung iba, inuuwian nila yan sila ang nagpo-process. Kasi parang ganun nilang ang gastos kasi yung pamasahe mo at saka pero at least makita man nila ang family nila, di ba? Pero pag ako kasi patay na yung dalawang kapatid ko, patay na rin nanay at tatay ko. Yung may titingnan naman ako pamangkin, hindi naman sa walang kwenta ang mga pamangkin, andun din naman. Kaya lang minsan pag ganito pa lang may asawa ka na, parang feeling mo nagsasaya ka doon, ngumingiti ka pero yung utak mo nandito, iniisip mo yung hindi mo sila nalutuan, ganito ganyan. Masaya lang talaga pag kasama mo, at least kita mo. Kaya minsan hindi mo masisi yung mga iba na kahit anong pait ng mundo, pait ng buhay ng tinitiis kasi pamilya mo yan panindigan mo, pinili mo yan yun, parang ganun. Kaya pag ganun na parang isacrifice ko ang anak ko, pamilya ko, pupunta ako doon para mag happy na mismo ang huwag na kasi parang hindi tagilid yung kasiyahan mo. Kaya kung pupunta ka naman para lang kumain ng Sir Apple, mag jamming kasi mura, pinagpaguran mo naman ganito ganyan, parang dito na lang kasi pwede ka namang mag jamming din dyan kasama mo pa ang nakikita mo pag uwi mo kaysa yung punta ka doon tapos kaya parang hindi naman sa walang gana, kaya lang hindi mo na masyadong priority ang lalo na wala pa, baguhan lang din tayo sa trabaho, wala pang ang tawag ng ilang taon na naipon na mga yuncha, wala pang pang ronda-ronda na ang tawag ng holiday. Kasi dito kapag pinapayagan 2 weeks lang yan dapat. Kaya yung mga iba umuwi lang pagpatay ang mga ganito, ikakasal ganyan. Pero noon pag andyan ang nanay ko, excited ako. Pero ngayon, dati nung bago ako dito, umuwi kami after a year, parang gusto ko next year uwi ulit. Parang feeling mo kahit wala kang pera, pero pag nasanayan mo ng hindi umuwi, parang nasanay na rin yung katawan mo, stagnant na lang din yung isip mo na trabaho, uwi, kain, tulog. Sabado, naggala ako, linggo magsimba, Lunes trabaho ulit, pahinga, kain, parang ganun. Ini-schedule mo na yung kasi masakit na yung mga katakatawan mo, inisip mo pa yung mga tapos isa pa dagdag, hindi naman sa pag pero
parang minsan delikado nga sa atin dahil sa mga ang tawag nun, snatch at saka parang hindi naman sa pero kahit saan naman may mga napon sa mga loko-loko, kaya lang for safety parang gano'n minsan naisip mo nakakaano naman parang hindi safe kasi imbis na nagsasaya ka maaano ka kasi kaiingitan ka tapos bigla kang parang gano'n, pero hindi naman sana, kaya yung iba na umuwi sa bahay lang for family ka, pero masaya talaga guys kasi may pamilya ka na inuwian mo, pero pag gano'n na wala ka nang uwian parang hindi mo na rin maisip na ura-urada na sana dati nung andyan pa ang nanay ko, tapos sabi ko nung namatay, sabi ko nasakit din kasi siguro panahon na rin niya kasi papagod din pati rin yung babantay, tapos pati rin yung kapatid ko kasi kita mo rin yung sakit niya, kaya kawawa naman siguro kung panahon na yung magpahinga, nasa iyo na lang agad ganyan. Yung bigla naming kapatid na hindi pa sana kasi parang hindi naman malubha, kailang biglaan, sabi ko ang hirap talaga, hindi mo masabi ang buhay. Kaya minsan pag dalawa kami ng ate ko dito, sabi ko tanggapin na lang natin na kahit anong oras hirap, hindi mo masabi na next year punta ako ng ganito, next year hindi, ang hirap mag-isip ng ganun kasi you don't know your life when it will be or kaya yun lang guys yung ko ngayon about NBI, pagkuha ng NBI. Hindi ko lang alam sa iba kung saan kayong lugar, kung meron kayong embassy dyan, doon pwede na rin any sulok ng Korea na may embassy dyan na, pero sa amin kasi wala sa Daejeon ang embassy, nasa Seoul lang. Ewan ko sa mga ibang lugar ng Gwangju, whatever, kung may mga embassy sila dyan, pero baka iisa lang embassy, Philippine Embassy doon sa may Hanimoro, parang ganun, hindi naman Itaewon, malapit sa Itaewon yun. Alam na yung taxi pag namukhaan na yung mga Philippine Embassy sabi. Pero nung nag-type kasi yung asawa ko, syempre Philippine Embassy, ang Korean nun ang NBI, ang Korean nun Cook, ayan, Kokalso Sako, ayan, Kokalso Sako yan ang Korean ng National Bureau of Investigation, NBI. Pero pag sinabi mong NBI, alam naman nila. Bewas, so sabi na NBI, sabi na, alam naman nila. Okay, so hanggang doon lang guys. God bless you and thank you for watching. Bye. 으로 내려가자. 근데 지금은 이제 버스에 가면서 과일 나무도 심어가지고 사과나무 얼마나 심고 좋아요. 편하게 살아요 그냥. 크게 돈을 버신지 어떻게 과일 수확이 수입 있고 과일은 뭐 돈 벌려고 재미로 하는 거지. 버스도 한 6,000불이 돼 연봉이에요 우리가. 연봉이요. 네, 올해 6,000. 그러면 이 택시보다 훨 나아. 얼마 Ayan guys, so tapos na kami sa NBI, paalis na kami, pinicturan ko lang yung daan, ito yung itsura ng embassy, Philippine Embassy sa Korea. Maganda kami ng taxi, ito din dyan ulit taxi na dumating, 근데 시골 버스 힘들어요. 노인분들이 많아요. 안전사고가. 나 혼자 자야 돼. 없지. 노인들이 막 걸음도 못 오고 겨울로 오는 yung mga gubat na dinadaanan namin kasi may dito sa left side may mga pine trees, kita mo yung puti na na naipon na naglaglag na snow kagabi. Philippines, Manila, Korea is Seoul. Tapos kumain na ako ng burger dun sa tapos uwi na kasi pagdating namin 11 na 11:30 uwi na.